Kasalukuyang nagtatabas ng mga tuyong dahon sa kanyang bakuran ang ginang na si Mrs. Denilyn Santiago o Denden sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. 36 years old at may katangkaran. Nakakasilaw ang kaputian at kakinisan ng balat. Maiyahalin tulad to kay Marian Rivera. Ang Mr. ni Denden ay isang kapitan ng barko, kaya masasabing may kaya ito sa buhay. Kaya naman nagagawa at nabibili nito ang anumang gugustuhin. Mabait at loyal si Denden sa kanyang mister na si Baron. Minsan ay hindi ito nagtaksil sa kanyang asawa. Sanay na tong kontrolin ang kanyang sarili lalo na sa mga gabing hinahanap-hanap niya ang yakap at kalinga ng kanyang mister. Ngunit isang lalaki ang dadaan sa kanyang buhay na siyang mag-uudyok sa kanya sa isang minsang pagkakasala. Habang naglilinis, ay nakita ni Denden ang binatang si Jimara. Nagtatrabaho bilang boy ng kapitbahay nila. Ang alam ni Denden ay parehong nasa abroad ang mga amo nito at tanging lolo lang nitong driver at katulong ang kasama nito sa pinagsisilbihan nilang bahay. Hindi alam ni Denden kung ilang taon na si Jimara. Pero ang tansya niya ay 15 taon ang tanda niya sa binata. Madalas itong makita ni Denden na pinagmamasdan siya ng palihim. At alam niyang nag-aantay ito ng pagkakataon na makitaan siya sa kanyang katawan, kaya madalas niya tong sungitan kung makasalubong niya sa daan. Hay nako, sabi ko na nga ba nakamasid na naman ang batang to sa akin. Kaasar, ang bastos, ang bata-bata pa Naku, kung di lang nakakahiya, isinigawan ko na to. Ay, hayaan ko na nga lang. Masisira lang ang araw ko. Maglaway ka dyan, no? Uwi ka ni Denden sa sarili. Tama ang hinala ni Denden, na madalas nga siyang manmana ni Jimara ng palihim. Nagsimulang umaligid si Jimara sa ginang nang minsang makita niya itong nag-aayos ng mga halaman. Nagkataon na walang suot na pangilalim sa kanyang harapan noon si Denden, kaya nang yumuko ito sa harapan ng binata ay kitang-kita nito ang kalusugan ng ginang. Simula ng araw na yun ay madalas nang abangan ni Jimar ang ginang. At ito na ang naging laman ng kanyang mga pantasya at imahinasyon kapag siya ay nagsisikap mag-isa. Grabe talaga tong si Aling Denden. Ang ganda na, ang sexy pa. Hindi mo akalaing nasa 30s na. Mukhang dalaga pa Ang ganda-ganda ng kutis. Makurbang balakang. Ay, ganyang babaeng gusto kong maging asawa at maging unang karanasan ko sa kama. Sigurado kung di ko makakalimutan yun. Sambit ng pilyong binatilyo. Biglang nakaramdam ng lungkot ang binata dahil alam nitong hanggang pangarap na lang niya ang magandang ginang. Dahil alam nitong may asawa at anak na ang kanyang hinahangaan babae. Mabilis lumipas ang araw at laging ganon ang nagiging routine ng dalawa. Kung hindi makikita ni Denden si Jimar na pinagmamasdan siya sa umaga, ay tiyak makikita niya to sa hapon pag oras ng pakikipaglaro na niya sa kanyang anak. Naiirita man ay di na sinita pa ni Denden si Jimar at hinayaan na lamang to sa trip niya. Iniisip na lamang ni Denden na nasa edad na si Jimar kaya't normal na lang dito ang pagka-curious sa babae.
Isang gabi, katatapos lamang ni Denden na maligo at kasalukuyang nagpapahangin sa beranda ng kanyang kwarto at nagmumuni-muni. Ganito ang ginagawa ni Denden pag dumarating ang pagkakataon na siya ay nakakaramdam ng uhaw sa mister na nasa barko. Nagpapahangin siya dito habang nakahiga sa isang resting bench at lumalanghap ng sariwang hangin. Ganito ang ginagawa niya hanggang sa makatulog na siya sa lugar na yon. Nakamanipis na pantulog lamang noon si Denden nang makitang may liwanag sa kanyang bandang paanang direksyon sa bandang itaas ng bahay nila Jimara. At sigurado siyang ilaw yun mula sa isang cellphone. Shit, binibidyohan ako. Lokong bata to talaga. Sumusobra na. Siguro dapat ko lang tapusin ang kalokohan ng pilyong to. Umanda ka nga sa akin. Nagmamadaling lumabas ng kanyang bahay si Denden at asar na tinungo ang kabilang bahay at mabilis na nag-doorbell. Pinagbasta naman siya ng binatang si Jimara na nakasuot ng manipis na boxer shorts kaya halata rin ang tinatago nitong alas bilang lalaki. Hindi ito nakaligtas sa mata ni Denden at napalunok na lang bigla. Asa ng lolo mo? Kakausapin ko. May gigil na salita ni Denden. Ha? Wala pong lolo, as ospital po eh. Hindi inaalis ang tingin sa katawan ng babae na tanging manipis na tela lamang ang nakatakip. Talaga? Hindi ako naniniwala. Sagot ni Denden na pinagpapawisan na dahil sa nakikitang malaking bukol sa boxer shorts ng binata. Halika sa loob nyo, titingnan ko. Dagdag pa niya. Po? Bakit po ba? Basta, gusto ko siyang makausap. Pumasok sa loob ng bahay si Denden at pilit hinahanap ang matanda. Kailangan ko siyang kausapin para pagsabihan ka. Tao po? Tao po? Mang Rex? Mang Rex? Wala po talaga si Lolo. Ano po bang kasalanan ko? Nagmamaang-maangan ka ba? Biglang harap ni Denden kay Jimara at naabutan pang sa bandang ibaba niya nakatingin ang binata. Akala mo hindi kita nakikita na laging nagmamanman sa akin? At ngayon nag-video ka pa. Tama ba yun? Bakas sa mukha ni Jimar ang pagkabigla. Ngunit mas nagulat siya sa nakikitang nakakatakam na ganda ng ginang na si Denden. Si Denden naman ay ramdam ang pagkauhaw dahil natuklasan nitong mukhang may ibubuga pala ang binatang kinaiinisan niya. Dito ay may naisip na kalokohan ng ginang. Sorry po Ma'am Denden. Di na po mauulit. Naakit lang po talaga ako sa inyo Takot na boses ni Jimara. Sorry po talaga. Sorry? Ngayon nga lang hindi maalis ang tingin mo sa harapan ko Ang bata-bata mo pa, ang hilig mo na. Sorry po. Eto bang gusto mo? Ang sabi ni Denden at bigla nitong inalis ang kanyang pantulog at inihagis sa sahig. Hayan! Titigan mo na. Pagmasdan mo na ng gusto para di ka na mahirapan. Gulat na gulat si Jimar nang makita ang kaputing kutis ni Denden at ang kabuuan nito sa malapitan. Nanlaki ang mga mata ng binata ng mga oras na yun. Hindi niya akalain na ganito pala ang itsura nito sa malapitan. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Manghang-mangha si Jimar sa nakakaakit na ginang at sobra ang kaba ang nararamdaman nito sa mga oras na yun
na para bang lalagnatin na to ng todo. Samantala, nawawala na ang kontrol ni Denden sa kanyang sarili. Unti-unti na siyang nilalamon ng kahinaan bilang babae at gusto na niyang patulan ang binatang labis na humahanga sa kanya. Huminga ng malalim si Denden at hinawakan ng kamay ng bata. Tinitigyan niya to sa mata. Jimar, ibibigay ko sa iyo ang nais mo. Basta kailangan, walang makakaalam ng gagawin natin ha? At titigilan mo na ako pagkatapos nito. Huwag mo na akong guluhin pa, malinaw ba? Nagkakaintindihan ba tayo ha, Jimar? Opo, pangako po yan. Good. At walang ano-ano'y lumuhod si Denden sa harap ng binata at ibinaba ang shorts nito. Nagulat na lang si Denden sa kanyang nabungaran dahil sa tansya niya ay mas nakalalamang pa ang binata kaysa sa kanyang mister. Tiningnan ni Denden si Jimar sa mata at tinanong, "May experience ka na ba sa babae, iho?" Wala pa po. Ito pa lang po ang first time ko. Tsaka ayoko mang aminin pero may gusto po ako sa inyo. Yung katulad niyo po ang pangarap kong maging una ko at mapangasawa. Nabigla ang magandang ginang sa pag-amin ni Jimara sa nararamdaman nito para sa kanya. Lihim na pangiti si Denden na para bang kinilig na dalaga. Okay lang ba sa'yo na gaya kong may edad na ang magiging una mo kung sakali, iho? Opo. Kayo nga po talagang babaeng gusto kong maging una ko. Sa puntong yun ay tuluyan nilang tinugunan ang pangangailangan ng isa't isa. Pinahiga ng ginang sa sahig si Jimar at agad din siyang sumampa dito. Napasigaw na lang si Denden nang matamasa ang pag-iisa nila ng binata. Ito ang unang beses na may ibang lalaking aangkin kay Denden maliban sa kanyang asawa. Halos mabaliw naman si Jimar nang unang maranasan ang alapaap sa kanyang pinapangarap pa mismong babae. Hindi makapaniwala ang binata na nasa kanyang harapan ngayon ang babaeng lagi niyang pinapantasya. Sa mga oras na yon ay baliw na baliw si Denden sa binatang mas nakahihigit sa kanyang asawa. Bigay todo ang ginang at tila ba nakalimutan na ang kanyang mahal na asawa. Tuluyan ang nalunod sa kumunoy ang dalawa hanggang sa tuluyan nilang makamit ang ruro. Nagmistula silang lantang gulay sa sahig at pagod na pagod. Hindi maiwasang ngitian ni Denden ang binata dahil sa kakaibang alapaap na natamasa mula kay Jimara. Salamat po. Pwede po bang makaulit sa inyo bukas? Tanong ng pilyong binata. Alam mo, iho, may asawa at anak na ako. Aminado akong kasalanan ko rin at pumatol ako sa'yo. Kahit alam kong parang nanay mo na o di mo ko kung tutuusin. Sana mapatawad mo ko pero baka ito na ang huli natin. Marami ka pang makikitang babae na mas hihigit pa sa akin. Yung mas kabagay sa'yo at malapit sa edad mo. Yung mamahalin mo talaga at hindi lang dahil sabik ka sa kama. Nagkakaintindihan ba tayo, iho? Opo, pero pwede po bang mag-request? Ano yun? Kahit isang halik po sana bago kayo umalis. Kasi simula nung una ko po kayong makita ay naging crush ko na po kayo talaga. Walang araw po na hindi kita pinangarap. Hanggang sa malaman ko na may asawa at anak na pala kayo.
Nakita ni Denden ang labis na pagkalungkot ng binata. Napangiti na lang siya at masuyong pinigyan ng matamis na halik ang binata at sinabing, "Hayaan mo, iho. Kakausapin ko yung amo mo na sa akin ka nalang magtrabaho bilang boy para lagi mo akong makita araw-araw ng malapitan, okay?" Labis na natuwa ang binata sa narinig at niyakap ng maigpit si Denden. Nagpaalam na si Denden sa binata at umuwing masaya sa kanyang tahanan. Kasalukuyang nagtatabas ng mga tuyong dahon sa kanyang bakuran ang ginang na si Mrs. Denilyn Santiago o Denden sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. 36 years old at may katangkaran. Nakakasilaw ang kaputian at kakinisan ng balat. Maiyahalin tulad to kay Marian Rivera. Ang Mr. ni Denden ay isang kapitan ng barko, kaya masasabing may kaya ito sa buhay. Kaya naman nagagawa at nabibili nito ang anumang gugustuhin. Mabait at loyal si Denden sa kanyang mister na si Baron. Ni minsan ay hindi ito nagtaksil sa kanyang asawa. Sanay na tong kontrolin ang kanyang sarili lalo na sa mga gabing hinahanap-hanap niya ang yakap at kalinga ng kanyang mister. Ngunit isang lalaki ang dadaan sa kanyang buhay na siyang mag-uudyok sa kanya sa isang minsang pagkakasala. Habang naglilinis, ay nakita ni Denden ang binatang si Jimara. Nagtatrabaho bilang boy ng kapitbahay nila. Ang alam ni Denden ay parehong nasa abroad ang mga amo nito at tanging lolo lang nitong driver at katulong ang kasama nito sa pinagsisilbihan nilang bahay. Hindi alam ni Denden kung ilang taon na si Jimara. Pero ang tansya niya ay 15 taon ang tanda niya sa binata. Madalas itong makita ni Dende na pinagmamasdan siya ng palihim. At alam niyang nag-aantay ito ng pagkakataon na makitaan siya sa kanyang katawan, kaya madalas niya tong sungitan kung makasalubong niya sa daan. Hay naku, sabi ko na nga ba nakamasid na naman ang batang to sa akin. Kaasar, ang bastos, ang bata-bata pa Naku, kung di lang nakakahiya, isinigawan ko na to. Ay, hayaan ko na nga lang. Masisira lang ang araw ko. Maglaway ka dyan, no? Uwi ka ni Denden sa sarili. Tama ang hinala ni Denden, na madalas nga siyang manmana ni Jimara ng palihim. Nagsimulang umaligid si Jimara sa ginang nang minsang makita niya itong nag-aayos ng mga halaman. Nagkataon na walang suot na pangilalim sa kanyang harapan noon si Denden. Kaya nang yumuko ito sa harapan ng binata, ay kitang-kita nito ang kalusugan ng ginang. Simula ng araw na yun, ay madalas nang abangan ni Jimar ang ginang. At ito na ang naging laman ng kanyang mga pantasya at imahinasyon kapag siya ay nagsisikap mag-isa. Grabe talaga tong si Aling Denden. Ang ganda na, ang sexy pa. Hindi mo akalaing nasa 30s na. Mukhang dalaga pa Ang ganda-ganda ng kutis. Makurbang balakang. Ay, ganyang babaeng gusto kong maging asawa at maging unang karanasan ko sa kama. Sigurado kung di ko makakalimutan yun. Sambit ng pilyong binatilyo. Biglang nakaramdam ng lungkot ang binata dahil alam nitong hanggang pangarap na lang niya ang magandang ginang. Dahil alam nitong may asawa at anak na ang kanyang hinahangaang babae. Mabilis lumipas ang araw
At laging ganon ang nagiging routine ng dalawa. Kung hindi makikita ni Denden si Jimar na pinagmamasdan siya sa umaga, ay tiyak makikita niya to sa hapon pag oras ng pakikipaglaro na niya sa kanyang anak. Naiirita man ay di na sinita pa ni Denden si Jimar at hinayaan na lamang to sa trip niya. Iniisip na lamang ni Denden na nasa edad na si Jimar, kaya't normal na lang dito ang pagka-curious sa babae. Isang gabi, katatapos lamang ni Denden na maligo at kasalukuyang nagpapahangin sa beranda ng kanyang kwarto at nagmumuni-muni. Ganito ang ginagawa ni Denden pag dumarating ang pagkakataon na siya ay nakakaramdam ng uhaw sa mister na nasa barko. Nagpapahangin siya dito habang nakahiga sa isang resting bench at lumalanghap ng sariwang hangin. Ganito ang ginagawa niya hanggang sa makatulog na siya sa lugar na yon. Nakamanipis na pantulog lamang noon si Denden nang makitang may liwanag sa kanyang bandang paanang direksyon sa bandang itaas ng bahay nila Jimara at sigurado siyang ilaw yun mula sa isang cellphone. Shit! Binibidyohan ako? Lokong bata to talaga. Sumusobra na. Siguro dapat ko lang tapusin ang kalokohan ng pilyong to. Umanda ka nga sa akin. Nagmamadaling lumabas ng kanyang bahay si Denden at asar na tinungo ang kabilang bahay at mabilis na nag-doorbell. Pinagbasta naman siya ng binatang si Jimara na nakasuot ng manipis na boxer shorts kaya halata rin ang tinatago nitong alas bilang lalaki. Hindi ito nakaligtas sa mata ni Denden at napalunok na lang bigla. Asan ang lolo mo? Kakausapin ko. May gigil na salita ni Denden. Ha? Wala pong lolo, as ospital po eh. Hindi inaalis ang tingin sa katawan ng babae na tanging manipis na tela lamang ang nakatakip. Talaga? Hindi ako naniniwala. Sagot ni Denden na pinagpapawisan na dahil sa nakikitang malaking bukol sa boxer shorts ng binata. Halika sa loob nyo, titingnan ko. Dagdag pa niya. Po? Bakit po ba? Basta, gusto ko siyang makausap. Pumasok sa loob ng bahay si Denden at pilit hinahanap ang matanda. Kailangan ko siyang kausapin para pagsabihan ka. Tao po? Tao po? Mang Rex? Mang Rex? Wala po talaga si Lolo. Ano po bang kasalanan ko? Nagmamaang-maangan ka ba? Biglang harap ni Denden kay Jimara at naabutan pang sa bandang ibaba niya nakatingin ang binata. Akala mo hindi kita nakikita na laging nagmamanman sa akin? At ngayon nag-video ka pa. Tama ba yun? Baka sa mukha ni Jimar ang pagkabigla. Ngunit mas nagulat siya sa nakikitang nakakatakam na ganda ng ginang na si Denden. Si Denden naman ay ramdam ang pagkauhaw dahil natuklasan nito mukhang may ibubuga pala ang binatang kinaiinisan niya. Dito ay may naisip na kalokohan ng ginang. Sorry po Ma'am Denden, di na po mauulit. Naakit lang po talaga ako sa inyo eh. Takot na boses ni Jimara. Sorry po talaga. Sorry? Ngayon nga lang hindi maalis ang tingin mo sa harapan ko eh. Ang bata-bata mo pa, ang hilig mo na. Sorry po. Eto ba ang gusto mo? Ang sabi ni Denden at bigla nitong inalis ang kanyang pantulog at inihagis sa sahig. Hayan! Titigan mo na!
Pagmasdan mo na ng gusto para di ka na mahirapan. Gulat na gulat si Jimar nang makita ang kaputing kutis ni Denden at ang kabuuan nito sa malapitan. Nanlaki ang mga mata ng binata ng mga oras na yun. Hindi niya akalain na ganito pala ang itsura nito sa malapitan. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Manghang-mangha si Jimar sa nakakaakit na ginang. At sobra ang kaba ang nararamdaman nito sa mga oras na yun na para bang lalagnatin na to ng todo. Samantala, nawawala na ang kontrol ni Denden sa kanyang sarili. Unti-unti na siyang nilalamon ng kahinaan bilang babae at gusto na niyang patulan ang binatang labis na humahanga sa kanya. Huminga ng malalim si Denden at hinawakan ng kamay ng bata. Tinitigan niya to sa mata. Jimar, ibibigay ko sa iyo ang nais mo. Basta kailangan, walang makakaalam ng gagawin natin ha? At titigilan mo na ako pagkatapos nito. Huwag mo na akong guluhin pa, malinaw ba? Nagkakaintindihan ba tayo ha, Jimar? Opo, pangako po yan. Good. At walang ano-ano'y lumuhod si Denden sa harap ng binata at ibinaba ang shorts nito. Nagulat na lang si Denden sa kanyang nabungaran dahil sa tansya niya ay mas nakalalamang pa ang binata kaysa sa kanyang mister. Tiningnan ni Denden si Jimar sa mata at tinanong, "May experience ka na ba sa babae, iho?" Wala pa po. Ito pa lang po ang first time ko. Tsaka ayoko mang aminin pero may gusto po ako sa inyo. Yung katulad niyo po ang pangarap kong maging una ko at mapangasawa. Nabigla ang magandang ginang sa pag-amin ni Jimara sa nararamdaman nito para sa kanya. Lihim na pangiti si Denden na para bang kinilig na dalaga. Okay lang ba sa'yo na gaya kong may edad na ang magiging una mo kung sakali, iho? Opo. Kayo nga po talagang babaeng gusto kong maging una ko. Sa puntong yun ay tuluyan nilang tinugunan ang pangangailangan ng isa't isa. Pinahiga ng ginang sa sahig si Jimara at agad din siyang sumampa dito. Napasigaw na lang si Denden nang matamasa ang pag-iisa nila ng binata. Ito ang unang beses na may ibang lalaking aangkin kay Denden maliban sa kanyang asawa. Halos mabaliw naman si Jimar nang unang maranasan ang alapaap sa kanyang pinapangarap pa mismong babae. Hindi makapaniwala ang binata na nasa kanyang harapan ngayon ang babaeng lagi niyang pinapantasya. Sa mga oras na yon ay baliw na baliw si Denden sa binatang mas nakahihigit sa kanyang asawa. Bigay todo ang ginang at tila ba nakalimutan na ang kanyang mahal na asawa. Tuluyan ang nalunod sa kumunoy ang dalawa hanggang sa tuluyan nilang makamit ang ruro. Nagmistula silang lantang gulay sa sahig at pagod na pagod. Hindi maiwasang ngitian ni Denden ang binata dahil sa kakaibang alapaap na natamasa mula kay Jimara. Salamat po. Pwede po bang makaulit sa inyo bukas? Tanong ng pilyong binata. Alam mo, iho, may asawa at anak na ako. Aminado akong kasalanan ko rin at pumatol ako sa'yo. Kahit alam kong parang nanay mo na o di mo ko kung tutuusin. Sana mapatawad mo ko pero baka ito na ang huli natin. Marami ka pang makikitang babae na masihigit pa sa akin.
Yung mas kabagay sa'yo at malapit sa edad mo. Yung mamahalin mo talaga at hindi lang dahil sabik ka sa kama. Nagkakaintindihan ba tayo, iho? Opo, pero pwede po bang mag-request? Ano yun? Kahit isang halik po sana bago kayo umalis. Kasi simula nung una ko po kayong makita ay naging crush ko na po kayo talaga. Walang araw po na hindi kita pinangarap. Hanggang sa malaman ko na may asawa at anak na pala kayo. Nakita ni Denden ang labis na pagkalungkot ng binata. Napangiti na lang siya at masuyong pinagyan ng matamis na halik ang binata at sinabing, "Hayaan mo, iho. Kakausapin ko yung amo mo na sa akin ka nalang magtrabaho bilang boy para lagi mo akong makita araw-araw ng malapitan, okay?" Labis na natuwa ang binata sa narinig at niyakap ng maigpit si Denden. Nagpaalam na si Denden sa binata at umuwing masaya sa kanyang tahanan.